Falcon. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba? Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. It's a midweek Wednesday. Samahan niyo po muli kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Professor of Surgery sa UP Manila. I-welcome po natin Dr. Marco. Good evening. Kumusta po? Ikaw, kumusta? Are you in a safe place? Yes. Malapit ka ba naman sa sendo? Ligtas naman tayo dito sa studio, Doc. Very good, no? Malapit-lapit kayo, di ba? Nandyan lang, katapat nyo lang. Yes. Somewhere. Ingat lang. Yes. Ingat. Sigurado ka bang matutuloy tayo? Baka may mga interruptions in between, 'di ba? Pero parang tulog rin lang 'yan, Doc, 'di ba? Nai-interrupt yung ating tulog kapag tayo ay balisa, maraming iniisip o di naman kaya dahil siguro na pasarap ng kain, ano? Kaya ayan, hirap makatulog. O siguro may mga inaabangang mensahe. Ayan, 'di ba, Doc? Dahil sa mga social media, ayan, sa mga kabataan. Dahil diyan, Doc, pag-uusapan natin sleep and cancer. Pero bago yan, Doc, kumustahin muna rin natin ang iyong tulog. Kumusta? Naka 8 oras ba? Nakumpleto ba? Hindi. Ako yung unang mag-violate nitong sasabihin natin dito at mga practical advice natin. Pero ako napaka delinquente dito sa pag-uusapan nating topic. Yes. Para nga po sa mga makaka-relate sa ating discussion, sleep and cancer, pwede rin po kayong mag-message or mag-post ng inyong concerns sa ating Facebook page na DZRH News. So, konting
recap or sabihin nating information nga rin lamang, Dok, ano? Kasi ang oras ng tulog ay nakadepende nga rin daw sa ating edad. So, bilang millennial, Doc, Aray, ano ba yan? o Gen Z, Kaagad ang pinag-usapan. Hindi naman tayo age and cancer, sleep and cancer. pero yung oras Oo. nga daw po ng tulog, Doc, kasi ay nangangailangan, depende nga rin po sa ating edad, 'di ba? Kung mas bata ka, mas mahaba yung oras ng tulog na nire-require. Kung ikaw ay 6 to 13 years old, Doc, mga 9 to 11 hours ang kailangan mong makumpleto. Pero kapag ikaw ay nasa teenage years, 14 to 17 years old, 8 to 10 hours. Ayan, dito, pasok ka, Doc, dito sa 8 to 10 hours sa teenage years. Kanina pa, nalampasan mo na ako. Ah, Kanina pa ako. doon na ba sa kids? Sabi mo. Yes. Ayan, para Dapat 9 to 11 hours ang sinasabi mo, no, na for children. Yes, akin din yun dapat. yes, 9 to 11 hours, Doc. Ito tuloy-tuloy, walang interruption. Tama. Okay. Sana. Mm-mm. Sana. That's That's the perfect, goal. no? Sa adults, anong na-research mo? Ilang hours naman sa adults? Sa adults, 26 to 64 years old, 7 to 9 hours, Doc, ang kailangan. Pero para sa mga older adults, 65 and above, 7 to 8 hours ay sapat na. Tama? Okay. Edi almost the same, no? So, correct. Yun ang ini-encourage ng mga sleep experts natin and even the organizations that have established what we call a Sleep Awareness Week, ano? Which was celebrated last March 8 to 14. Tama-tama kasi nag-switch yung mga countries in the Western Hemisphere, no? Yung daylight saving time. Oo. So it coincides with the daylight saving time yung pag-switch, which is generally during March or springtime, yung spring forward nila, nagkakaroon ng awareness, no? Awareness week doon tungkol sa sleep, no? At sinasabi nila, ang in-encourage nila 7 to 9 hours ang sleep na dapat nating mga bata katulad mo hanggang ako, no? O, Yes. pasok pa naman tayo sa, sabi mo 24 to 64, no? Oo. Pasok na pasok, no? So, ganun dapat, yun ang pinakamaganda, no? Yes. Yun dapat yung oras na a-acquire nating tulog, ano, sa pang-araw-araw, Doc. Pero ayon po sa 2023 data ng Milieu Insight, Doc, most sleep deprived sa Southeast Asia ang mga Pilipino kasi 7 hours lang ang kanilang tulog, 6.3 to 6.45 hours na kulang kung tutuusin dahil sinasabi natin 7 to 9 hours dapat yung naitutulog natin. And that's why important yung ating pag-uusapan tungkol sa, although it's sleep and cancer, generally ang sleep, no, or ang sleep problems katulad ng insomnia, no, I mean it's the anumang problema sa pagtutulog o kaya sa pag-maintain ng sleep o kaya maagang paggising, dinidefine natin ang term na yun as insomnia, no? And kahit na merong kang oportunidad or merong kang chance na matulog, hindi ka nakatulog and maraming consequence yan sa umaga, no, na poor yung concentration mo, pagod ka, fatigue, no? Yes. Maraming kang mood swings, no? At saka yung pagsasalita mo or paggagalaw mo impaired, Apektado. no? So, yun ang problema, no? Oo. Ang para masabihan na meron kang chronic insomnia, ang symptom na yon ay generally dapat mga 3 nights per week mo nararamdaman, no? For about 3 months or longer. So pag ganon, chronic insomnia ka na, no? Oo. At siguro dun sa pagsusuri nila, maraming ganon, no, dito sa Pilipinas kasi ganon nga, kung tayo is sleep deprived, ganon nga ang posibleng mangyari.
Okay. At nangyayari to, Doc, mas karaniwan nga daw po sa mga babae kumpara sa lalaki. Tama ba? Yung pagkakaroon ng insomnia. I think it will sa babae, no? Yes. I think it will depend also kung saan, no? Or anong population ang in-study mo. Ang problema kasi, ang babae, merong menopause, no? And isa sa mga menopausal symptoms ay may kaugnayan sa problema ng pagtulog or sleep problems, no? Mga sleep disturbance. So, dahil doon, talagang mas posible na yung mga babae, mas mataas ang pagkakataon na magkaroon ng sleep problems. Maliban nga po dito, Doc, sa parang hormone, associate natin yung pagme-menopause ng babae dahil nga rin po sa paggamit ng gadget or para sa ilan, Doc, itinuturing nila yung traffic na sanhi kung bakit nga po ba nagkakaroon ng problema sa tulog, which is totoo naman, 'di ba? Kasi yung tulog mo kulang-kulang, yung tulog mo ginagawa mo sa biyahe na. Correct. Which is mali rin, no? Mali rin. Later on, we'll talk about practical advices, no? Pero yun ang problema. Ang sleep kasi, nakikita natin kapag may nagkaroon tayo ng healthy sleep, no? Or nakatulog tayo, ang katawan natin gumagamit ng mas konting energy and nare-restore ang ating energy, di ba? Paggising natin, wow, ang ganda ng energy natin. Tapos nagre-regulate siya ng mga hormones natin at yung repair, no, yung pag-aayos ng ating mga cells, Yes. no, nangyayari din during healthy sleep and nasusuportahan yung immune function natin at napapababa, no, yung inflammation. On the other hand, pag na-disrupt ang ating sleep, hindi tayo nakatulog ng maigi o meron tayong tinatawag na either chronic insomnia or chronic sleep deprivation, no? Talagang maapekto ang ating metabolism, ang stress hormones natin tumataas, and yung immune surveillance natin na aapektuhan at saka how yung body natin nagre-respond sa mga treatment na ginagawa, no, especially sa mga pasyente o sa mga may sakit. Yes, madagdag nga rin lang pala natin, Doc, na isa sa mga rason kung bakit nga po nagkakaroon daw ng insomnia is dahil nga rin po sa nature ng kanilang trabaho. Kung mga nasa night shift sila, security guard, BPO, 'di ba? Talagang yung tulog nila sa umaga at gising sila sa gabi. Ay, totoo, no? And that's a particular, actually that's an ebidensya na yan, no? Which will be in our second part, na ang isa sa mga ebidensya ang mga night shift workers, no? Na pinag-aralan ng matindi, no? Nakikita nila yung kanilang sleep-wake cycle talagang nadi-disrupt, no? And ang research nagsasuggest na yung mga taong may long-term na night shift, yung matagal na nagwo-work night shift, no, talagang mas mataas ang kanilang cancer risk, no? Higher cancer risk, no? So there's an association, bagamat hindi natin pwedeng sabihin na yung talagang yun ang sanhi, no? We still don't know what the exact mechanism is, but yes, there is an association between the chronic night shift workers and a higher cancer risk. Okay, i-elaborate nga natin, Doc, kung ano nga po ba ang kaugnayan ng cancer at ng kakulangan ng tulog. Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Muli, kung kayo nga po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, feel free na i-post po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Taman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Flash Report. Flash Report! Oras natin sa buong Pilipinas, 50 minutes after 7 in the evening. Balikan nga natin ang kaganapan sa Senado. Nagkakagulo, Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay RH28 Raymond Dadpaas. Nagkaroon ng kaguluhan dito. Merong putok na narinig kami dito. Sandali at pinakukuha lahat yung mga gamit namin dito at pinalalabas kami. Tingnan natin kung makakalabas pa kami dito. Dito sa pagkakataon ito. Dahil narinig ko yung mga putok kanina. Sorry, pinalabas tayo? Dahil nagkagulo kanina. Merong narinig kami ng mga putok dito sa second floor. Ang pagkakabanggit, merong assault. Ito nangyari hindi ang narinig kami ng putok. Pinatras kami sa tulong pahagi. Ito yung putok ay galing po sa pagitan ng GISDB at saka ng Silent. Wala kami makikita.
yung hindi naririnig. Dito sa ito yung second floor, diretso dito. At meron na natin kung dito na yung officer. Pinakayong ilaw dito sa second wala ka din naman tayo makikita. Basta nakikita niyo yung movement dito. Lahat full body view, yung mga tawag ng Office of the Sergeant at Arms, Philippine National Police, Philippine Marines, nakita natin yung operation arena ay si General Aplacke mismo ang nangunguna, yung head ng Office of the Sergeant at Arms. Pumasok sila, pumunta sila doon sa bahaging yun. Tumigil yung putukan, pero tuloy-tuloy yung movement. Tuloy-tuloy yung movement ng mga tauhan ng itong security personnel dito sa loob ng Senado, mga police, mga Marines at ganoon din yung mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Dito sa area namin merong ilaw, pero doon sa second o doon sa pinaka-ali, no, itong second floor, mula doon sa portion ng elevator area ay hanggang doon sa dulo ay wala ay ilaw, hindi ay nakita, pero ang ganda lang dito ay tumigil na yung tutok, tumigil na sa ngayon. Raymond, naririnig mo ako, Raymond? Yung pa isang nangyayaring Yes, Raymond. Oo. Naririnig mo ako, Raymond. At sino yung nagkabarilan dyan sa Senado? Kayo ay nasa second floor at sabi mo kanina tumigil na ang putukan, pero sino yung nasa loob ng kwartong kung saan kayo nakarinig ng putukan? Ano yun yung dulong bahagi niya, puro mga computer at saka yung multi-purpose hall ng Senate building. Yun yung function yun. Pero pagpasok kasi doon ay diretso sa section hall. Kung halimbawa makapasok mo doon ay diretso na ito sa second punta ng session hall, then may access na sa mga hagdanan paakyat doon sa kasakali. So yun yung area na pwedeng daanan paakyat doon sa kasakali. At hindi natin alam kung nagyan yung pagpapagod kasi dito nakakatras na itong matumahin natin pumilya na dito. Ayun. Tinatapoy. Sorry, medyo malabo rin lang yung reception natin, pero na-identify ba kung sino yung posibleng arestuhin doon sa kwartong yon? Si Senator Bato de la Rosa ba?
malinaw kung ano yung nangyari. Bakit kung nagtakbo na sila, kung takbuhan sila na pupunta doon, dahil parang nakamili ng sunod-sunod na mga putok. Galing dulo bahagi itong second law na ito at na dire-diretso ang katabi ng mismo kapitid na ay DSIS building. Ang naririnig lang natin ay may term na assault. Hindi natin alam kung may nag-assault o may pumasok dito na law and enforcement groups na hindi natin nakikita na sila lamang makakalam ang na sila kanina ay bakit parang ng putukan at kung kanino galing yung putok natin namin dito sa loob o pero yung dinig natin ay galing sa loob dito sa loob mismo yung putok hindi doon sa labas kasi kung galing sa labas yung tunog malinaw na galing dito sa loob mismo ang putok na atin magpapantay tayo o magpapantay politika sa Senado pero hindi pa naman pero yung bilang nakikita ko sitwasyon. Ulat pa kami sa nangyayari sa ngayon. Ano naman ito? Salamat RH28 Raymond Dadbaas at ingat. Babalikan namin kayo para sa iba pang detalye. Samantala, sinubukan naman ng Duterte supporters na buwagin ang barikada ng mga pulis sa labas ng Senado. Para sa detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni RH15 Giselle Ricafort. Biglang naging agresibo yung mga taga-suporta ng mga Duterte at ni Senator Bato de la Rosa dito sa labas ng Senado ngayon. Sinusubukan nilang buwagin yung libo-libong hanay ng kapulisan na nakabarikada dito sa northbound lane ng Jokno Boulevard. Ngayon lamang ay sumugod na naman yung ilang grupo ng supporters dito sa nakalinya o nakabarikada ng mga pulis at sinusugod nila yung mga yan, pinipilit na buwagin yung barikada at pinagmumura yung ating mga kapulisan. Mahigit 1,400 yung mga pulis mula sa pambansang pulisya yung nakadeploy dito ngayon. Sa labas lamang yan ng Senado at dadagdagan pa ng 300. Kaya papalo na sa 1,700 yung hanay o pwersa dito ng kapulisan ang binabanggit ni NCRPO Director Major General Anthony Averina sa gitna ng itong kaguluhan na ito o yung pagiging ang binabanggit nga nung ating puwersa ng kapulisan dito kung ilarawan nila ay agresibo yung mga supporters na naririto sa Senate Gate at tinatangka na makalapit talaga dito sa pinaka-gate ng mataas na kapulungan. Nagsimula yung kanilang pagiging agresibo at pagtatangka na buwagin yung barikada ng mga pulis kasunod noong ulat na nagkaroon na nga ng putukan sa loob ng Senado. Kaya maski itong mga security guard dito sa loob ng mataas na kapulungan dito sa pinaka-loob ng Senate Gate ay nagbarikada na rin, nagdagdag sila, naglagay sila ng karagdagan na bakal na harang o barriers at nananatili pa rin dito
yung barbed wire na bahagyang ibinaba dito sa gate ng Mataas na Kapulungan. Layo niya na masiguro na walang rallyista, walang sino man na taga-suporta ng mga Duterte o ni Senator Bato de la Rosa yung makalulusot dito sa Mataas na Kapulungan. Naka-heightened alert ngayon yung buong National Capital Region Police Office dito sa labas ng Senado na pilit tinatangka na pakalmahin yung agresibo na mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa kasunod nga ng ugong na siya ay aarestuhin ngayong gabi at tatangayin sa The Hague, Netherlands o sa International Criminal Court doon sa The Hague, Netherlands. Pero kanina yung ambush interview natin dito sa labas ng Senate sa Mau Aplaska, ang kanyang binabanggit ay walang arestuhan na mangyayari sa ngayon. Iyan ay 2 hours ago niya pa sinabi at marami nang kaganapan yung sumunod lalo na doon sa loob ng Mataas na Kapulungan. Maging yung mga mamamahayag, yung mga kasamahan natin sa hanap buhay ay nananatili na nakaalerto dito sa labas ng Senado. Bago yung putukan na inulat ni RH28 Raymond Dadpaas sa loob ng Senado ay sunod-sunod yung pagdating ng mga sasakyan, mga van, gayon din yung bihikulo ng kapulisan. Sunod-sunod yung pagpasok sa Mataas na Kapulungan. Yan muna mula dito sa labas ng Senado. Ito si RH15 Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat RH15 Giselle Ricafort. Manatili pa rin pong nakatutok dito sa DZRH News para sa mga huling kaganapan sa Senado. 8:04 in the evening ang oras natin sa buong Pilipinas. This time check is... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV at ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala po natin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, pinag-uusapan po natin sleep and cancer. Sana naman ay hindi ka nakatulog sa panandaliang interruption at sa pagbibigay daan sa ating flash report. Anyway, Doc, pag-usapan nga po natin kung ano nga po ba ang kaugnayan ng kakulangan ng tulog sa cancer. Na-mention nyo kanina na kapag kulang nga po sa tulog, naapektuhan yung outcome ng gamutan. Meaning to say, Doc, na humihina yung resistensya ng pasyente na i-absorb yung gamot para tuloy-tuloy yung kanyang paggaling. Ganun po ba? Well, posible yan, pero ang isang problema na obvious would be that kung hindi ka nakatulog, pagod ka, ang gamutan, for example, ang chemo or even surgery, nakakapagod, dagdag pa yung pagod, yung recovery mo talagang hindi optimized, or hindi siya maganda. So, isa yan sa problema. Now, ano ba ang ebidensya na nag-uugnay sa pangit na tulog at saka cancer? Actually, yung research hindi klarong-klaro kung anong yung klarong kaugnayan, Pero dumadami at lumalakas ang ebidensya, kaya lang talagang ang cancer medyo complex, At saka maraming mga factors. So dapat talagang intindihin ng mabuti at unti-unti nating talakayin or i-analyze, kasi hindi siya klarong-klaro pa, kulang pa yung ebidensya natin now. Pero ang alam natin na hindi pagtulog ay nakakabahala, or nakaka-impluwensya sa ating physical, mental at emotional na kalagayan. And in fact, sa pagsusuri, nakita rin natin na merong kaugnayan ang chronic sleep disruption, kung hindi ka nakatulog na or less than 6 to 7 hours ka lang natutulog, there's an increased risk of certain cancers. And hinimay pa to, kung short ang sleep mo lang, like 4 to 5 hours lang, or too long a sleep also nakakabahala rin. So kung konti yung sleep mo, kung short ang sleep mo, ang higher risk for breast, colorectal, lung, and prostate cancer. Okay. Whereas kung too long naman ang sleep, tulog ka ng tulog, more than 9 hours, ang link diyan, may association din or kaugnayan sa colorectal and lung cancer. So, why is that so, Doc? Talagang maraming, and this is really complex and we need more research. Okay. Baka dahil nga rin po sa sinasabing yung circadian rhythm natin, Doc, na may oras rin lamang po talaga ng tulog yung tao para doon nga po talaga napoproseso yung pag-rejuvenate ng ating cells, pag-recharge ng ating katawan, kung bakit kapag kinulang ka sa tulog na aapektuhan yung ilang organs at nagkakaroon ng development ng cancer? Ang galing mo, tama, Isa sa mga theory, ay ang na-disrupt ang ating circadian rhythm, And yung internal clock natin talagang nasa-throw off, So talagang problema talaga to. Another theory is that pag hindi tayo masyadong nakatulog, mas konti yung ating production ng melatonin, And this is isa to sa mga hormone na nagre-regulate ng ating tulog and merong konting antioxidant and anti-inflammatory effect, So however, later siguro natin, but hindi ibig sabihin kung kulang ang melatonin, ang solusyon inom ng melatonin, Kasi in studies ang nakikita, hindi siya sleeping pill,
hindi siya dapat gawing sleeping pill at cure all, no, para sa sleep. And ang turing natin sa melatonin is a circadian rhythm signal, no? And hormone siya na nagko-control ng ating sleep-wake cycle. So kapag yung mga problem na katulad ng jet lag natin or yung delayed ang tulog natin or night shift work or shift related timing, pwede, no, posible na makatulong ang melatonin. However, itong mga studies have shown that hindi consistent, no, kung gamitin mo yung melatonin sa chronic insomnia or kung matagalang or long-term problem ang sleep. So kapag nagkakaroon na ng problema sa tulog, Dok, kailangan talaga siya i-address, hindi lang yung ibaliwala na dahil sanay na ako 'di ba? Na 4 na oras na tulog, 5 oras, feeling recharge ka na, 'di ba? Nakakapag-function naman, pero hindi natin na mamalayan, may unti-unti na palang nasisira sa ating katawan or sa ating isipan. Eksakto, no? So it's a misconception na sabihin kung sleep lang isatabi natin, no, sleep problem lang to and optional lang yung sleep, no. Ang isang malaking problema pa magse-self-medicate tayo, ay inuman natin ng melatonin or inuman natin ng alcohol, mawawala yan, no. At tayo mag-catch up, napping tayo or tulog na lang tayo sa umaga, ganun, no. So itong mga behavior na to minsan hindi nakakatulong or nakakalala pa sa sleep problem, no. Okay. So yung pagtulog natin sa tanghali, Dok, sabihin natin yung siesta, yung nap na 15 minutes or kung medyo napahaba 30 minutes, ay hindi siya substitute sa kakulangan ng tulog, Dok. Correct. Isa yun sa mga ating practical advice na mag-avoid tayo ng naps, no, during the day. Kung meron tayong sleep problem. Of course, if wala ka naman ginagawa at okay lang yung sleep mo at wala ka naman rin gagawin towards the night, no, pwede mong gawin. Kaya lang, again, madidisrupt yung iyong sleep-wake cycle and hindi magiging tuloy-tuloy ang tulog mo sa gabi. So, problema talaga yan at merong talagang mas magandang paraan para mabigyan ng solusyon ang sleep problems. Alamin nga natin, Doc, yung mga practical advice na maibibigay natin sa ating listeners and viewers, kung paano nga rin po ba natin makukumpleto yung 8 hanggang 9 na oras na tulog, sabihin natin 7 hanggang 9 na oras ng tulog para sa mga adult. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 15 minutes after 8 in the evening. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton. Amoy nakaka-joyful. Amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po, dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako. Dagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Oras natin sa buong Pilipinas, 19 minutes after 8 in the evening. Para sa kaganapan muli sa Senado, balikan natin si RH28 Raymond Dadpaas. NBI agents nagtangkang pasukin ang Senate building ayon kay Senate Secretary Dong Mendoza. Ibalita mo yan, RH28 Raymond Dadpaas. Yes, Ms. Darina, ang pagkakabanggit ay perceived to be NBI agents. Yan yung pagkakabanggit ni Senate Secretary Dong Mendoza na dito sa nagtangka daw na pumasok dito sa Senate building. Kaya sila ay sinagupa ng mga combined forces ng security forces ng Philippine Marines, ng Office of the Sergeant at Arms at ganoon din ng mga tao ng pulisya na naka-assign dito sa Senado at ng Office OSA na sa pangunguna ni General Mao Aprasca. Yung mga putok na narinig natin ay ito ay upang mag-warning doon sa puwersa na gustong pumasok dito sa loob. Ayon dito kay Secretary Dong Mendoza ay wala namang nasugatan dito sa pangyayari ito kahit may narinig na mga putukan. Pero at sa ngayon ay ang announcement ay safe and sound lahat ng mga nandito sa loob ng Senado sa ngayon, kaya walang dapat kanilang ikabahala. Sa ngayon, ang pagkakabanggit ni Secretary Dong Mendoza ay tinatawagan na niya si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng NBI, kung kanyang mga tauhan itong sinasabi nila na nagtangkang pumasok dito sa Senate building ngayong gabi galing doon sa bahagi ng GSIS. Alam na daw ni Senate President Alan Peter Cayetano ang lahat ng mga kaganapan dito dahil nandito pa sila sa loob nitong Senate building sa ngayon. So muli, tinitiyak ni Secretary Dong Mendoza safe and sound lahat ang mga nandito para matiyak sa lahat ng pamilya ng mga nandito sa Senado sa ngayon. Yan muna ang huli kaganapan dito sa bahagi ng second floor nitong Senado. Pagkamat tumatawan ng Philippine Marines, kita ko pa rin doon sa dulo ay nakapormang assault pa rin sila, nakabantay pa rin doon sa bahagi yun kung saan nagkaroon ng putukan. Nakarinig tayo ng putok kanina na kanina lamang 13 minutes ago. Ito si RH20 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Philippines. Thank you, Raymond Dadpaas, and keep safe. Babalikan ka namin para sa iba pang karagdagang detalye ng balita. Samantala, 22 minutes after 8 in the evening, balikan nga po natin ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at pinag-uusapan pa nga rin po natin ang sleep at cancer. Ngayon, Doc, alamin nga rin po natin kung paano nga rin po ba natin makukumpleto ang 7 hanggang 8 na oras na tulog na sinasabing ito nga po yung mga oras na nire-require para sa mga adult. At
bilang kayo po ay eksperto. Ayan. Ano nga po ba yung mga recommendation natin, Doc, para nga po makabawi-bawi tayo dahil maraming Pilipino nga po ang kulang sa tulog? Okay, so aside from affecting our cancer patients kasi ang report 30 to 60% of cancer patients merong ganitong problema, so almost kalahati na sleep disturbance dahil sa treatment or even surgery and ang practical advice natin, so sa lahat to kahit hindi may cancer o wala man at ito hinihikayat ng mga sleep organizations like the National Sleep Foundation, etc. So una, magkaroon tayo ng consistent na sleep schedule, even on the weekends. Mas maganda kung makakatulog tayo talaga ng straight, ng 7 to 9 hours, and as you said kanina, for children longer, at 9 to 11, my research says around 8 to 12 hours for children. Second is avoid naps. Huwag tayong tulog ng tulog kunwari natulog tayo sa hapon, natulog tayo after breakfast, tulog tayo late afternoon, siesta, tapos after dinner tutulog tayo. Talaga hindi na tayo matutulog sa gabi, di ba? So maganda hindi kung talagang gusto mong matulog ng diretso, which is the best, on the other hand, kung meron kang dinadaanan na for example na dinadaan sa buhay o kaya nagpapa-treatment ka and talaga hindi ma-avoid na magre-rest ka, edi gawin mo pero expect na hindi mo mako-complete yung tuloy-tuloy na tulog, okay. Now, pangatlo ay yung reduce screen exposure before bedtime, katulad mo, Eli, iPad ka ng iPad sa gabi or sa phone mo, TikTok ka ng TikTok, problema yon, Ngayon, kung kailangan mo bago matulog, na gawin yon, sana huwag mag-avoid ka ng content na nasa-stress ka, o so pogi lang tinitingnan mo dapat, hindi yung mga nakaka-stress ang problema, like yung nangyayari ngayon sa Senate. Another is to create a cool, dark, and quiet sleep environment. So pag natutulog ka, sana medyo cool, at saka quiet. Kasi kung mainit nga naman, di pawis na pawis ka, mahirap talaga matulog ng mahimbing, Oo. Tapos hindi ka iinom masyado ng caffeine and alcohol late in the day, and or at least 2 hours before bedtime, And sa umaga, ang maganda is to get daylight exposure ka sa umaga, para kasi kung parang palaging kang nasa madilim na buong araw, nasa madilim ka na kwarto, nakang sun, hindi mo yung body mo hindi masasanay sa daylight, and konting physical activity, during the day, of course, not before sleep. So yung and then lastly, if Go ahead. Sige po. So kung meron pang sleep problems after that, katulad ng malakas na paghilik, insomnia, or talagang sa umaga parang pagod ka kasi kulang ka ng tulog, talagang pupuntahan mo na yung isang doktor, And sleep apnea pa, kung kung dagdagan po pa ng sleep apnea, talagang kailangan mong puntahan ng doktor or mag-seek ng medical evaluation. So sa mga kaso na may mga cancer, Doc, 'di ba, na under therapy, nagagamot, ay kinakailangan na mas mahaba yung oras ng kanilang tulog, or sabihin nating on the clock talaga yung sleeping time nila para nga po sa mas mabilis na recovery at sa mas maging epektibo yung kanilang gamutan. So, ang sinasabi natin makatulog talaga ng maganda. At ang magandang tulog ay around 7 to 9 hours. But again, depende rin sa katawan yan. Sometimes it's broken up. Pero again, mas maganda talaga kung regular ang sleep
Kasi nga nakita natin kung pagod ka at hindi ka nakakatulog, talagang na-affect yung lahat, no? Yung mood mo, yung concentration mo, yung quality of life mo, no? But the problem is, itong cancer mismo, the problem of cancer gives you pain, anxiety, depression, fatigue, no? Kung ano ng problema, kung Discomfort. ka sa ospital, nagpapakimo, etc., yung mga side effects, talagang nakaka-apekto sa sleep. No? So, talagang kailangan i-balance at kailangan pag-usapan at intindihin, no? At may kaalaman. Kaya natin pinag-uusapan ngayon to create awareness and so that the problem can be minimized. Yung mga pagkakataon, Dok, na dahil nga po nagagamot sila, after that, after a while, makakaramdam na sila ng antok, makakatulog. Sapat ba yun or helpful ba yun para sa kanilang recovery? Or kailangan munang pigilan kasi sayang yung oras na itutulog nila mamayang gabi? I always say, no? Lalabanan mo, di lalo kang balisa, hindi ba? No? So, kung wala ka na magagawin at talagang di huwag mo nang labanan, matulog ka na, no? Oo, yun lang. Talagang huwag mo i-expect na tuloy-tuloy yung tulog mo. So toward the next days or the next hours, saka mo i-adjust ba, no? So kailangan una maintindihan natin na may ganung problema and how important sleep is, no? And pwede naman i-adjust, no? It's not sleeping pill which is the answer, no? Kasi ang hinahanap palagi ng pasyente, "Dok, bigyan mo na lang ako ng pampatulog." Natulog ka na nga ng hapon, natulog ka na ng gabi. Paano ka talaga matutulog sa gabi kahit bigyan kitang sleeping pill? Mas malalo kang mabalisa, no? I can only help so much, no? So kailangan maintindihan na meron tayong sleep-wake cycle and talagang nagdudulot ng problema ang cancer treatment at kailangan ng konting adjustment. Mahalaga nga po ang tulog, kaya wag po nating baliwalain, ano? Bigyan po natin ito ng tamang oras para nga po sa recovery ng ating pangangatawan, tayo man ay may sakit o wala, para rin po sa maayos na function ng ating pangangatawan or ng ating kalusugan. Maraming salamat, Dr. Marco. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? I-shout out yung mga fans niyo, Doc. Wala, magte-thank you lang tayo at saka please keep safe, no, everybody, lalo na dun sa my area ng Senate. And for our country, let's wish that everything goes well so that we can all sleep well as well. Yes. Thank you. Thank you once again sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Professor of Surgery sa UP Manila, Dr. Marco. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Nakasama nyo nga rin po Ella Nibensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.